ICE extradition deal with Portugal to bring back Go. Diba alam naman po natin nagtatago si Saldico sa ibang bansa, di ba? Ang problema po, dito sa Portugal, kung saan sinasabing nandun si Saldico, wala po tayong extradition treaty. Matalino rin po ito si Saldico eh. Ang mahirap kung may passport pa yata yan ng Portugal, no? Ito ang problema dyan. Tingnan po natin. President Ferdinand Marcos Jr. has directed government agencies to begin the process of securing an extradition treaty with Portugal to facilitate the return of resigned Bicol Representative Saldico. Yan po mismo ang sinabi ni John Vic o ni Juanito Victor Remulla. Yan pala yung tunay na pangalan ni John Vic. Juanito! In a Malacanang press briefing, Remulla said the government was already coordinating with the International Criminal Police o Interpol organization for the possible repatriation of Go, who has been declared a fugitive from justice by the Sandigan Bayan. Okay, please, may nangyayari na, no? May nangyayari na. Diba? Hindi ko na pinapaligtas yan, no? May mga proseso lang talaga, no, na ginagawa. Trust the process nga, ika nga, di ba? Yan po ang ginagawa po ng ating gobyerno, no, para maisawata ang mga fugitive, no, mga tumatakas sa batas dito sa Pilipinas. Ayan, nagbigay ng instruction ang president na formally mag-a-apply na kami ng extradition treaty sa kanila kahit wala pang formal extradition treaty between the two countries. Ayan, pero through the Interpol, magre-request na kami ng repatriation ni Saldico kung nasa Portugal talaga siya. O, di ba? So, isipin nyo guys, di ba? Kung maano na, no? Kung maiuuwi itong si Saldico, no? Ako naman positive naman ako dyan kasi marami na pong nangyari, di ba? Naiuwi si Alice Go, sino pa? Si Tevez, di ba? Mga nagtatago sa ibang bansa, inuwi dito, di ba? Di ba? Si Harry Roque na lang talaga, pero ano na lang, only time will tell eh. Di ba? It's a matter of time na lang talaga. Kasi recently lang, ngayon lang araw, binanggit na na-cancel na ang pasaporte nito ni Harry Roque. It's a matter of time na lang, iuwi na rin yan, no? Mukhang may tumutulong nga lang daw dun eh. Diba? Binalaan na nga po yung ano dun, yung ambassador dun. Mukhang tinutulungan daw ng ano eh. Tao ni Gloria daw yun eh. Ayan, ito. Diba? Napakagandang 2026 to pag nagkataon, pag lahat po yan mangyari. Finally, tatahimik po ang bansa kapag nakulong na yung mga yan. Diba? Tapos magagawa po ng isang sistema ng gobyerno na mamanahin ng mga susunod na administrasyon at mahirap paikutin, no? Kasi kagaya po ng ginawa sabi ko nga kanina, ni former President Rodrigo Roa Duterte, tinago yung salin, tapos yung clearance, para hindi mabayaran yung mga ghost project, tinanggal din po nung panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte, Tatay Mo Carton. Diba? Taka pa tayo. So, kapag ganyan po, nakulong na yung mga yan, diba? Ang gaganda po ang bansa natin, lilinis ang bansa natin,
mawawala at mababawasan po ang kapal ng mukha ng mga korap na, pulitiko sa ating bansa. 'Di ba? Alright, 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 alright. Ayan, oh, ang daming uto-uto dito sabi ni Lisa Cocac. Alam mo, sabi ko nga, hindi ka namin masisisi kasi magulang mo hindi ka pinag-aral, eh, 'di ba? Hindi ka pinag-aral hanggang high school man lang para matuto kang mag-ano, gumamit ng utak, gumamit ng lohika, 'di ba? Eh, siyempre uunawain ka na lang namin, 'di ba? Sinusuportahan mo tatay mo karton, galit di umano sa pinagbabawal na bato pero siya pala ay kumikita mula sa mga D-Lords. Napakaraming napakaraming ebidensya po, Lisa Cocac, ha, 'yan, ha. 'Pag na-ano mo na 'yan, 'pag napatunayan mo na sa sarili mo 'yan, kikilabutan ka. Kikilabutan ka kasi gano'n po ang mga nangyari sa aming mga dating sumusuporta kay Digong, 'di ba? Stay ka lang dito, huwag ka muna aalis. Explainan lang kita ng konti, ha. 'Yan, sana pakinggan mo 'to, ha. Dati po kaming sumusuporta kay Digong kasi akala po namin totoo na galit siya sa mga gano'n, nagbebenta ng gano'n. Yung pala kumikita po siya, pinapadalhan siya ng pera sa bangko niya, meron pong records 'no, mabubunyag po 'yan sa mga susunod na araw ng AMLAC. D-Lords, ano 'no, yung talagang sila Charlie Tan, 'di ba? Sila Alan Lim, si Michael Yang, eh, nabibigyan po siya 'no, nagbebenepisyo siya, kumukuha po siya ng kickback sa bentahan ng pinagbabawal na bato 'no, 'yan search niyo po, Duterte Magnetic Lifter. Oo, 'pag 'pag kayo na nagre-research at napatunayan niyo sa sarili niyo na tama kami, kikilabutan ka ganyan nung tatayo yung balahibo mo 'no, "Uy, grabe 'to si Digong libo-libo tinigi, tapos sangkot pala sa bentahan ng pinagbabawal na bato." Magigising ka. Magigising ka sa katotohanan, Lisa Coca. Search mo na. Hindi ka makakatulog mamaya, ise-search mo 'yan. Oh, hindi ka makakatulog mamaya, ire-research mo 'yan. Magnetic lifter, Duterte. 'Di ba? Ayan na, alis na si Lisa Coca, uwi na. Alright, next topic na tayo, last topic for today. Ito na yung ano, yung nasa thumbnail natin. Ito na yung nasa thumbnail natin. 1 hour and 19 minutes na tayo. Ayan, oh. Chai-Cher, Lisa Cocac, nabutal mo nga ako, eh. Akala ko tao ka. Wala na, umalis na si Lisa Cocac. Nandiyan pa ba? Nandiyan pa ba si Lisa Cocac? Wala na. Iyak na yan, magre-research na yan mamayang gabi. Magnetic lifter, Duterte. Manhid na yung mga yan. Bahala sila.